11, 12. Ngayong araw nga ay namomblema na naman tayo dahil dito sa ating Mio Sporty na hindi maayos-ayos at hindi ko mapatakbo. Tapos kung ang galawin to 2 weeks ago hindi ko na ulito nagalaw mga padi, kaya natatambak na naman siya ulit. Kaya naisip ko na tumawag na ng tulong para talagang mapaandar na to dahil inaalikabok na talaga sa pagkakatambak dito sa aking garahe. Siya nga pala sa mga hindi nakakakilala ng Mio Sporty na to, eto po si Sophie the Mio Sporty. Pinakakauna-unahang purse na motor ko mga padi, aking napabayaan at naisantabi. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa, kinunta ko na yung mekaniko na si Papa Melvin para puntahan to dito sa atin. A few moments later. Medyo natagalan nga lang pala si Papa Melvin na pumunta dito sa bahay dahil may nintay siyang customer tapos hindi naman sumipot dun sa shop niya. Ganun pa man, pagpasalamat natin dahil in-home service ni Papa Melvin itong motor natin, kaya agaran niya na tong binanatan at kinalikot at dinukot ang karburador ng ating Mio Sporty na si Sophie. Unang first step na ginawa agad ni Papa Melvin dinukot yung karburador dahil alam naman natin na dyan yung may problema dahil hindi kumabuksan niyang buong karburador, may mga screw na loose thread na. Mga loose thread saka mga nabilog na naulo kaya hindi ko ma-screw at siya yung nakatanggal. Napakagaling mo Papa Melvin. After malinis at makabit yung karburador natin mga padi, agaran ng binanatan ni Papa Melvin pero binalaan ko siya ng 50 padyak bago mag-start yan. 50 ml. Yun di ponggol, sabi ko sa iyo 50 to 70 yung padyak bago mag-start talaga yan, pero hindi sinusukuan ni Papa Melvin. Gusto niya talaga mapastart. Habang nagatuloy pa rin magpapadyak si Papa Melvin, payuhan ko lang kayo mga padi na wag nyong itambak yung inyong mga motor dahil ganito yung mangyayari sa mga motor nyo. Maayos nyo tinambak pag gusto niya na gamitin, ayaw na mag-start. Sobrang daming memories nga pala mga padi ang nagawa natin dito kasama si Sophie, kaya gusto ko siya mapaandar at mapatakbo uli sa kalsada. Saka medyo nahihirapan din ako doon sa Inmax pamalingki dahil wala siyang footboard. At yun, sa wakas mga padi, nakisama si Sophie at tumandar na siya, kaya lang nagapogak-pogak. Bali kanina nung nililinis yung karburador, napag-alaman ni Papa Melvin na mayroong mga panis na gasolina dun sa ating karburador, kaya nagapogak-pogak. Hindi ko na nga naipakita kanina mga padi na pinalitan nga rin pala to ng spark plug na bago, pero hindi pa rin matanggal talaga yung gapogak-pogak neto. Baka ng shit, habang ini-edit ko dito ko lang nakita na hindi na pala circle yung gulong ko. Ayan hexagon na mga padi. Putang na, nagalundag-lundag yung guma siguro sa pagkakatambak, pero hindi na, okay lang yan basta magamit at tumandar at tinutuno na ni Papa Melvin. Medyo okay naman, kaya i-ride test na natin to mga padi. Let's go. Yun mga padi, umaandar na si Sophie, ngunit meron paling nagbabackfire at hindi ko malaman kung saan ba nanggagaling yun. Sa tuwing ibababa ko yung silinyador, nagpuputok-putok na parang ulupok. Ngayon pa man ay okay lang dahil nakamtan naman natin ang ating kagustuhan na magamit sa kalsada itong motor natin na si Sophie. Marahil ay nagpapababy lang tong motor natin dahil 1 taon nga natin siyang hindi nagamit at ngayon lang natin uli nagamit. So gamitin na lang natin para talagang ating magamit ang ating gamit para hindi masayang ang ating mga kagamitan. Hanggang dito na lang. I'm out. Babush. Wow!